seated. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong araw, pinagdiriwang po natin ang Solemnity of the Holy Trinity, dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos. May naririnig akong ibang translation na Santatlo. Santatlo. Para sa ating pagninilay, para sa akin mas mainam yung translation na Santatlo. Iisang Diyos na may tatlong persona. Ito ang nilalaman ng doktrinang ito at ng realidad na ito. Ang tanong is, ano kaya ang mapupulot nating aral sa kapistahang ito? Alam po ninyo, mayroong isang mag-ama na nadood ng basketball sa probinsya. Pag may pista, mayroong tinatawag na intertown na palaro sa basketball. Itong amang ito, sinama niya ang kanyang anak for the very first time na manood ng basketball. At habang nanonood sila, tulalang-tulala yung bata, litong-lito siya. Habang nanonood sa basketball, isa lang ang naging tanong niya. Sabi niya, "Tay, ba't pinag-aagawan nila ang iisang bola? Pwede naman silang bumili ng 10 bola. Ba't pinag-aagawan nila ang iisang bola?" Ang naging tugon ng ama ganito, "Well, anak, dahil sa larong ito, ang binibigyang diin ay ang pagkakaisa ng isang team. At para manalo ang isang team, kailangan maglaro sila ng maayos at nagkakaisa. They have to work as one team, as one team." At alam po ninyo, kunikwento ko to sa inyo dahil ang kapistahang ito ay nagpapaalala po sa atin that our God is relational. Mahalaga sa Kanya ang ugnayan. Kahit sa aming kaparian, sa aming dioceses, mayroon kaming mga malalaking parokya na ang nagpapatakbo ay isang team ng kaparian. Pag sinasabing isang team ng kaparian, it is composed of 3 to 4 priests. Kasi malaking tao. At mahalaga nga talaga ang ugnayan ng bawat isa. Kahit sa trabaho, sa parokya. Kung titingnan natin ang ating mga pagbasa ngayong araw, sa unang pagbasa, we see God revealing Himself to Moses. God communicated to Moses. Mahalagang bagay ang communication sa isang team, sa isang pamilya, sa parokya. Sa ating ikalawang pagbasa naman, si San Pablo, hinihikayat tayo ni San Pablo to live in harmony bilang isang simbahan, bilang isang komunidad, na mamuhay bilang isa, as a parish, as a dambana. Sa ating Ebanghelyo naman, pinapakita ni Jesus ang pinakapundasyon ng isang mainam na ugnayan o relasyon. At ano ito? Pagmamahal. Ano ang sabi sa ating gospel? For God so loved the world that He gave His only Son. That He gave His only Son. Binigay ng Diyos ang kaisa-isang anak. May mga taong nagsasabi na love is all about giving. Do you believe so? Naniniwala po ba kayo na love is all about giving? Sabi, may narinig ako, opo, Father. Pero para sa akin parang kulang. Because love is not only about giving, but love is all about giving what is due. Kung ano ang nararapat. Love is giving what is due.
At para sa Diyos, ito ang nararapat. That's why He gave His only Son. Kaya nga po sa ugnayan natin sa ating pamilya, sa ating dambana, pinapaalalahanan tayo to always give what is due. Kung ano ang nararapat sa bawat isa. Ang panalangin ko po na nawa sa ating pamilya, sa ating dambana, umiral nawa ang pagmamahal ng banal na santatlo. Lahat nawa ng ating gawain sa ating pamilya, sa ating dambana, sa ating barangay, ay gawin natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.